August 7, 2026, halos mapuno ng tao ang kalsada sa Dumaran. Sa araw na iyon kasi ay inihatid nila sa kanyang huling himlayan ang dalagang si Venus. Kilala nila ito dahil sa taglay nitong kabaitan, pagiging masiyahin, makulit at talented. Naging laman siya ng mga paligsahan sa pag-aawit sa kanilang lugar maging sa kanilang paaralan. Siya si Venus Legarejo. Isang dalagang nagsisimula pa lang sa kanyang paglalakbay para sa kanyang pangarap. Pangarap ni Venus na maging isang stewardess at makarating sa iba't ibang lugar sa mundo. Pangarap na nagwakas dahil sa isang madugong krimen. Ang pagdadalamhati ngayon ng pamilya ng 15 anyos na dalagitang naging biktima ng pananaksak ng isang LGBT matapos itong pumanaw noong Biyernes, July 31, 2026. Matatandaan na nagtamo ng maraming saksak sa katawan ang minor de edad nang pagsasaksakin ito ng sospek. Mabuhay! Ako po si Evelyn Escobar, ang inyong crime story narrator. Bago po natin simulan ang ating talakayan, ay huwag pong kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para ma-update kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Salamat po! July 25, 2026 nang dumulog ang pamilya Legarejo sa tanggapan ng kapulisan ng Dumaran Municipal Police Station sa Palawan. Tungkol ito sa nangyari sa bunso nilang kapatid na babae na si Venus. Ayon sa pamilya, July 25 ng alas 7 ng gabi nang magpaalam si Venus sa kanyang mga magulang na aalis para kunin ang kanyang pinacharge na power bank at cellphone. Umalis ang dalaga sakay ng kanyang motorsiklo, subalit hindi na ito nakabalik. Pasado alas 9 ng gabi nang makatanggap sila ng balita na dinala ito sa Vice Governor Francisco F. Ponce de Leon Memorial Hospital. Dahil sa malalalang sugat na tinamo ni Venus, ay inilipat ito agad sa Puerto Princesa City. Bagamat nagtamo ng malalalim na sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ay nagawa pang maisalaysay ni Venus sa kanyang ate ang buong pangyayari. Hirap man magsalita, ay nagawa ni Venus na maituro ang taong may gawa noon sa kanya. Tulad ng una nang nabanggit, sa alas 7 ng gabi nang umalis si Venus sa kanilang bahay sakay ng motorsiklo. Bagamat simentado na ang daan, ay walang mga kabahayan sa paligid kung saan naganap ang krimen. Ayon sa kanya, habang binabaybay ang kalsada ay doon niya nakasalubong ang ex ng kanyang ate kulot, isang LGBT na kilala nila sa pangalang Kim, 24 years old at residente ng Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City. Walang impormasyong binigay kung sumakay ba si Kim sa motor o kung pinahinto nito si Venus bago nito pinagsasaksak. Subalit ayon kay Venus ay bigla na lamang siyang pinagsasaksak ni Kim sa kabila ng kanyang pagsigaw at paghingi ng tulong ay bumabalik lang sa kanyang tinig dahil sa malalayo pa ang kabahayan at bihira din ang dumaraan. Nang marahil inakala ng suspect na wala na siyang buhay ay iniwan na siya nito sa gilid ng daan at saka ito mabilis na tumakas. Buti na lamang at makalipas ang halos isang oras ay may dumaan at doon ay nakita nila ang dugo ang katawan ng dalaga. Sa tulong ng mga residente ay agad na dinala si Venus sa hospital. Dahil sa impormasyon na nakuha ng Dumaran Municipal Police Station officers ay agad silang nagsagawa ng hot pursuit. Ang target ay maaresto ang suspect, ang 24 years old LGBT member na si Kim. Agad nilang naaresto ang suspect at sinampahan ng kasong frustrated murder. Ang suspect ay matagal ding nakarelasyon ng nakatatandang kapatid ni Venus na tinatawag nilang Ate Kulot. Sa loob ng ilang taon ay kilala na ng pamilya si Kim. Pinatuloy nila ito sa kanilang bahay at hindi na rin tinuring na ibang tao. Sa kabila ng pagiging LGBT members nito ay nirespeto nila ang relasyon ng dalawa. Ganun pa man ay hindi naman nila hawak ang puso at isipan ng anak na babae. Dahil kalaunan ay nagdesisyon nito na hiwalayan ng suspect, bagay na magiging ugat pala ng isang krimeng hindi nila makakalimutan. Ayon sa investigasyon, na maghiwalay ang dalawa ay ang pamilya ang sinisisi ni Kim na dahilan. Nagtanim ito ng galit sa pamilya ng dating nobya dahil sa iniisip nito na sila ang sumulsol sa kanyang girlfriend na hiwalayan siya. Mula nang maghiwalay ay nag-iwan pa ito ng banta na iisa-isahin niya ang pamilya.
Dahil sa tinamong 14 na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ay sumailalim si Venus sa multiple surgeries. July 30 ng 10:20 ng gabi, ay huli siyang ipinasok sa operating room para sa isang major surgery sa kanyang tiyan. Nagtagal ito ng halos 5 oras. Madaling araw na nang makalabas ang surgeon sa OR nang salubungin ito ng pamilya, ay pinayuhan sila na hindi pa pwedeng ilabas ng OR si Venus dahil sa kritikal ang kondisyon nito. Nang ilabas si Venus sa OR ay hindi na ito nakausap pa ng kanyang pamilya hanggang sa tuluyan na nga itong malagutan ng hininga noong July 31, 2026. Malalalim ang ilan sa mga tinamong sugat ni Venus kaya naman nasugatan nito ang ilan sa mahalagang organ sa kanyang katawan. Kaya naman sa kabila ng kagustuhan ng mga doktor na maisalba ang kanyang buhay ay hindi pa rin ito umubra. Mula sa kasong frustrated murder ay sinampahan na ng kasong pagpatay ang suspect na si Kim na ngayon ay nasa pangangalaga pa rin ng Dumaran Municipal Police Station. Ang pamilya nila Venus ay tahimik at simple lamang na naninirahan sa Dumaran, Palawan. Mahirap lang ang buhay ng pamilya at pagsasaka at pagtitinda ng isda ang kanilang ikinabubuhay. Nakaranas lang ng unting alwan ng pamilya na makapagtapos ang kanyang mga nakatatandang kapatid at magkaroon ng kanilang sari-sariling karera. Bunso si Venus sa magkakapatid, matalino ito, mabait at ayon sa kanyang pamilya ay siya ang pinaka-talented. Sa edad na 15 ay hindi ito nahihiyang tumulong sa paglalako ng isda sa tuwing walang pasok. Hindi kasi lingid sa kaalaman ng dalaga ang kalagayan nila sa buhay. Bagay na siyang inspirasyon niya para pagbutihin ang pag-aaral at makamit ang pangarap na maging isa sanang stewardess pagdating ng araw. Muli, marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Again, ako po si Evelyn na naniniwalang walang perpektong krimen at lahat ay may kabayaran. Marahil, makakalusot kayo sa batas ng tao pero sa batas ng nasa itaas, hindi. Thank you so much everyone. Sana po ay samahan niyo ako ulit sa susunod pa nating videos.